Special episode 3745, 3746, 3747. Gamit tayo dito ng tarot. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na dapat nating i-consider sa sinasabi ng daily episode. Okay, kuha tayo dito ng tatlo. Una, Seven of Pentacles. Pangalawa, the Ace of Wands. And pangatlo, the King of Swords. Naku, ang bibigat naman nito. Okay, kasi dito lumalabas na yung sinasabi niyang magic sa daily episode is patungkol sa finances ng family. 'Di ba? And then, sa sinasabi niya dito, kailangan mong aksyonan agad-agad. Kasi merong mga magagandang bagay talaga na mangyayari, not just for yourself, but also for your family. And at the same time, yung grasya na sinasabi dito, it shows that the King of Swords. Yung King of Swords kasi, isa sa pinaka mabigat niyang gustong gawin sa buhay is itong pagiging totoo, pagiging honest mo. So, never kang makakakuha ng blessings, never kang makakakuha ng tawag nito, aproba, no? Yung pag-approval ng isang tao kung hindi mo kayang maging totoo sa kanya. So, kung ikaw yung tipo ng anak or tipo ng asawa, magulang, or kaibigan, karelasyon, ito yung bagay na mahihirapan ka sa buhay dahil never mong makakamit yung hinihiling mo at never na ibibigay sa iyo ni universe and ni God kung hindi ka magiging honest sa sarili mo. So ito yung 'di ba? Lahat naman kasi tayo sa buhay makukuha natin ito, matatanggap natin ito basta maging totoo lang tayo. Ngayon, alam niyo yung sitwasyon na sasabihin mo, halimbawa sa mag-asawa, nalaman mo may anak pala siya sa iba. Tapos, sasabihin mo, di ba kalimitan siya, ba't di mo sinabi? Sana napag-usapan. Sana napaghandaan. Di ba? Hindi sana dadaan sa matinding away, hindi sana dadaan sa ganito. Yun yung dapat mong matanggap sa sarili mo. So, kung meron kang meron kang mga inililihim, no? Kailangan mong aminin bago pa dumaan sa magulo at masalimuot na sitwasyon. Kasi, hindi mo matatanggap lahat ng para sa'yo na blessings na nakahanda hanggat hindi mo rin kaya aminin sa sarili mo ang lahat ng pagkakamali mo. Yun. So, general yun eh. Pero kapag ito naman ay pinakialaman ng kalaban mo, karibal mo, relatives mo na hindi mo napagbigyan, talagang mapapahamak at hindi talaga matatanggap dahil idadasal nila eh. Alam mo yung simpleng laman ng puso't isipan nila na hindi mo sila pinagbigyan. Di ba minsan sasabihin, sana danasin mo din nang malaman mo kung paano at ano ang pakiramdam. At kapag yun ay wagas na dasal, tatalab sa'yo yun. Hindi lang isa. Papaano kung buong angkan or buong kaibigan mo, buong pamilya mo, ay ganun ang sasabihin ng puso't isipan. Di man nila sinabi ng harapan, pero nandun sa puso't isipan nila, balang araw mararamdaman mo, mararanasan mo, tsaka mo kami maiintindihan. Kung yan narinig mo, ibig sabihin, isa sa mga dating dahilan na nagpapabigat sa buhay mo, nagpapahirap sa sitwasyon mo, ay ang mga taong may ganyan. Dahil
hindi ka gagaan. Never nagagaan ang buhay mo hanggat hindi mo inaamin ang lahat. Hindi talaga yan gagaan. Maniwala kayo. Kasi sa larangan naman ng patakaran ng mahal na Diyos, 'di ba? Sa Katoliko may confession eh. Sa ibang religion, they go sa Bible study, one-on-one, tawag doon, yung mga one-on-one nila na basta pag-uusap. Basta may ganun. Kasi hindi naman ako, Katoliko kasi ako. Pero, ang alam ko, sa lahat ng ministro, sa lahat ng pastor, kapag meron silang member na nawawala sa landas, dinadaan nila yan sa Bible study, sa tawag nito, yung mga retreats, at dinadaan nila yan sa mga activities na marirefresh yung brain, matanggap niya ang nangyayari sa buhay niya. Ganun naman lahat, kahit sa psychologist, 'di ba? Ganun naman. Yung mga doktor, they do a lot of things naman to recover. Kasi ang hirap i-manage ng depression, ang hirap i-manage nung nabubuhay ka sa galit, nabubuhay ka sa inggit, nabubuhay ka sa ilusyon. Kasi kung gusto mong yumaman, gumawa ka ng paraan. Yung pagyaman kasi hindi naman mabilisan. Maliban na lang kung mag-transaction ka ng illegal, di ba? Pero kung sa legal na pamamaraan, hindi mo kailangan maging sobrang yaman. Yung kailangan mong paghandaan, paano ka mabubuhay sa isang mundo na may katahimikan, respeto, pagmamahalan, pag-uunawaan. Kasi kapag namatay ka, kung mayaman ka, di mo din naman madadala yan. Kahit titulo, hindi. Di ba? Wala. Ililibing ka o i-cremate ka, nakapaa pa din. Wala din. So, siguro kung meron mang maganda dito, na mensahe from the daily episode down to this special episode right here, matatanggap mo yung hinihintay mong pera at magandang pangarap para sa pamilya kapag natanggap mo rin ang katotohanan. So, parte doon sa katotohanan kung sa isang relasyon yan. Kung alam mo na ginayuma, binarang, kinulam, bawiin mo. Pero kung alam mo na natural siyang umalis sa poder mo dahil hindi na niya kaya ang pag-uugali mo, tanggapin mo. Kung ito naman ay sa magulang mo, kung nagkamali ka, humingi ka ng tawad. Kung ikaw naman yung magulang at napasobra yata yung higpit mo sa anak mo, humingi ka din ng tawad. Kasi kailangan naman lahat ng mag-meet halfway. Hindi kailangan lagi kang kawawa, hindi rin kailangan na lagi kang tama. Dahil wala pong ganun. Dapat lahat mag-adjust para sa bawat isa. Okay? Merong masakit na mga katotohanan, pero no choice tayo, tanggapin natin. Kasi, 'di ba, bago ka ikinasal, bago ka kung ano-ano, binigyan ka na ng warning ng magulang mo. Pinangaralan ka na sa eskwelahan. Alam mo na mali. Alam mo na hindi pwede, pero ginawa mo. So, you have to suffer the consequences. All you just have to do siguro is to confess and to admit your mistakes. Kung mahal mo pa yung tao, sabihin mo habang buhay pa kayo. Kasi hindi na niya maririnig yan at mararamdaman kung natsugi, 'di ba? So, pero pag inagaw gamit ang gayuma at kulam, bawiin mo. Okay? Proceed tayo sa English episode.